Have you ever wondered what is communication and information dissemination? Why is it important? And how do this happens in an area that is far from civilization and has a weak internet connection? If you're curious, then this video is for you. According to Shannon Weaver, communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts, or feelings between individual or groups through verbal and non-verbal means. It involves the transmission and reception of messages with the aim of understanding and conveying meaning. According to Harold Laswell, information dissemination is the distribution or sharing information to a wide audience. It involves making information available and accessible to individuals or communities through various channels such as media, technology, or interpersonal communication. Barangay Inapugan is an independent barangay under the municipality of Pilar and province of Sorsogon. It is also a coastal area, that's why the residents here has to take a boat in about 45 minutes to 1 hour to get to the town of Pilar. In this video, we will find out and dig more understanding on how communication takes place in an area that is far from civilization and have a weak internet connection. Hi, I'm Natasha O. Azatea. And I'm Jan Aston Miguela, I'm Frata Raymond Forte. and we are here at Barangay Inapugan to interview some residents. To know and investigate how communication and information dissemination happens in this area. Let's go! We walked throughout the barangay Inapugan. We chose some respondents to be interviewed about communication and information dissemination of this barangay. Ako po si Salve Hakimbo ng Barangay Inapugan. Ako po si Ginang Renalisa o Azotea. Roslyn Sayot Litango. Ako po si Rino Ramos. Na-appoint po ako bilang sekretary ng barangay ngayong 2023. Isang guro dito sa Inapugan Elementary School. Naatasan ako bilang ICT coordinator sa aming paaralan. Sarong barangay captain sa barangay Inapugan. First time po mag-serve bilang barangay official. Based on your observation in this community, how do communication and information dissemination happens in this barangay? Siyempre, number one na using phone. Nag-create kami group at aram nyo naman ang messenger, di ba? Doon sa messenger na-create kaming group chat. So, doon sa group chat, yung na appointed members, naka-ID ka ano naman, naka-member. So, bale, igwang mga members sa palay, sa Inko, igwa sa Palaypay, igwa sa Sentro Inapugan. So, ang nangyayari, once na may chat ako at PNU, paabot sa Palaypay, syempre, dako naman ang membro, igwa lang gano'n na, naka-open man permit para ma-receive so message. Kung halimbawa, pipaabot ko si Tanod, Hernan, ang PNU, madali siyang i-disseminate agad kasi halos kadaklang digdigwan ng internet from Tingko, Inapugan, Palaypay. So, bali, ang communication na pag-disseminate mo yan is using messenger, group chat. Messenger kami sa panahon niya na, sa modernong panahon. Pero kung sa mga man, igwa man kami makakontak sa Pilar para pag may mga emergency, halimbawa ngaya may dadarahon sa ospital, madali nang pag-contact, may mga emergency contact kita. May mga sa PNP, sa ambulance, RPN, halimbawa may inatake dito, madali na lang pag-communicate naman kasi igwa ng group chat. Pagka halimbawa man maluyang internet na dito, igwa kita digding radyo sa barangay. Pagka agad na pa-disseminate naman yung information, ang mangyayari, tatawagan ni si Papa Base para makapag-communicate may RPN, may i-atake dito pa sa ambulance sa Pilar. Madali na communication. Maski kayo ito sa yan, pero mas madali din kasi grabe ng choices. May messenger na, may pantawag sa cellphone. Sa iyong radyo. Gawin kong halimbawa ang ginagawa naming komunikasyon dito sa paaralan para sa komunikasyon
between school and parents. Kung halimbawa nagpapatawag ng meeting ay nagsisend kami ng letter sa parents para i-inform sila na may meeting. And isa pang paraan ng pagbibigay namin ng impormasyon sa parents ay text message. Kung may cellphone yung parent, pwede rin naman chat. Nag-create kami ng group chat para sa mga parents per grade level na kung saan kung may halimbawa urgent na mga announcements, kagaya halimbawa kung may bagyo o kaya walang pasok, holiday, mga ganyan, kailangan namin ipaalam sa kanila na hindi na papasok yung mga bata, hindi na sila mapapagod na pumunta pa ng paaralan. Kaya sa mga urgent na ganon, kailangan namin na bigyan ng impormasyon ang mga magulang na wala nang pasok through group chat. Pero kung ang parent wala namang cellphone, kakaunti pa lang naman ang may cellphone ngayon, ay ginagawa namin through letter. O kaya naman, ipasabi sa mga magulang, sasabihin sa kapwa magulang, mga ganon ang mga paraan ng komunikasyon. So, hindi lang sa teknolohiya, kagaya ng sabi ko, kakaunti pa lang ang may cellphone. Maganda kasi kapag group chat, o kaya naman sa messenger kasi may video call. Maganda rin naman kapag text message, pwede mo silang tawagan din. Pwede rin naman na yung true letter, pero siguraduhin na makarating yung letter dun sa magulang. Iyo, na may mga ayuda sa barangay, ay kada barangay po may tigsararo po kami na radyo. Connecting po kada barangay sa 49 barangay. Pagkapatid na impormasyon, galing din po sa kanilang impormasyon na dapat yung gawin sa barangay. Dapat hindi po sa barangay. Pero pag nagiging po ito, pag-usap akong push-meter nila. Sinto po, alis sa LGU, dapat, may mga ordinansa para kaming dapat gibuon na alis sa LGU. Kami na lang po ang nagiging sa barangay para may accomplishment naman ang mga barangay official. Tapos, siyempre po, pag-public hearing, mapapag ang meeting. Cellphone. Sa barangay official, saro na number nila. Nag-alaga sa komunidad. Kaduwa sa cellphone. Mas kayo daw patuyuhon, pero may paabot na kontak-number. Paabot na abiso. Is the communication and information dissemination affected by the internet connection? If yes, how come internet connection is a major factor to affect communication and information dissemination? Eh di syempre, mas nagluluya man ang communication nito man. Kasi pag walang internet, dahil man maganang messenger, di ba? Ang group chat, dahil ka makakatawag, dahil ka makaka-chat. So, ang mangyayari, pa rin second option na radyo. Itong si Papa Base nga na pick-up. Pagka, halimbawa, brownout digdi, di ba warang internet connection. Itong radyong ito, pwede siya magibuhang kiparaan para makaabot duman giraray ang dapat na information na paano. Pero mas hassle maray. Mas madali kung may internet connection kita kasi no need na magdalagan pa duman, madali na tawagan lang, argani, ani na digiso, ni dadarahon na lang dyan. Mas madali ang communication pag may internet, lalo pag makusog. Pag maluya, duman kita nagkakaigwaki, hassle na maray. Kasi mas nasanay na kita sa panahon taong moderno, mas nasanay na kitang nakasa kita sa internet, di ba? Lalo pag sa mga information, mga pag-disseminate ng hulingan information, lalo pag mga importante, mas madali mo pag may internet. Compared and pag nag-brand out, gumin kita na sa mga. Minsan, oo, naka-apekto, pero minsan naman hindi. Kasi nakaka-apekto siya kung mahina ang signal o kaya naman wala kang pangload kasi wala naman talaga. Hindi man makasagap ng signal kung walang load. Okay naman kung may load ka naman, kung mahina naman yung internet connection, kaya naka-apekto. Kung yun ang gagamitin mo, yung mga nangangailangan ng internet connection na applications, na mga platforms. Pero kung ang gagamitin mo, SMS, text message, call, kahit walang internet connection, kung may signal naman yung phone mo, pwede kang makicommunicate. Pwede mong i-text itong mga gusto mong i-text. Pwede mo silang tawagan basta may signal. Talagang napapaglumaan na yung mga dating
mga dating mga individual na tao. Kaso sanay sa handwriting. Ngunyan bagay tiro na yung code. Talagang nakapito sa ibang tao. Pero talagang ano na talaga, teknolohiya ng hanggang may nakapito din sa ibang sugay na ang pinalakyan. So handwriting. Kami pong mga dahil sanay sa mga teknolohiya na napapagalan po kami. Ay po. Kaya mas prefer po nindo ang pagsurat kaysa sa yung pag-ano. Tayo po ang pilok namin sa pagsurat. How has technology affected the speed and reach of information dissemination within our barangay? Maganda ang epekto ng communication o kaya teknolohiya sa barangay maging sa paaralan. Kasi ang mga messages, mga impormasyon, pwede mo nang isend in seconds at makukuha mo ang reply in minutes. Pwede na yon sa kasalukuyan. Hindi kagaya nung mga panahon na letter, hintayin mo munang makarating doon ang letter and then kung kanino mo isisend and then hintayin mo munang mag-reply. Unlike ngayon na may internet connection na, send mo lang, isang pindot lang, nandun na yung message mo. Tapos mag-type din yung tinext mo ng reply, agad-agad nandyan na rin sa'yo kaagad yung reply na kailangan mo. So, mas mabilis ngayon. Kumbaga, ang bilis niya, lesser time, lesser effort din ang makukonsumo mo kasi ka natatakbo, hindi ka na magdadrive. Kung meron kang gustong sabihin dun sa medyo malayo, nandito ka sa sentro, pupunta ka sa sitio, tatakbo, magbabike, kaya maglalakad. So, kumbaga, mas mabilis. Hindi ka na masyadong effort. Click-click lang. And then, send. Kailangan lang talagang pera, pang-load, para makasend yung message mo. Overall, positive ang result sa komunidad natin, maging sa paaralan, ang teknolohiya kasi yan ang kailangan na natin sa kasalukuyan. How do barangay leaders or organizers facilitate communication and the dissemination of important information? Pero yung public hearing, pag mapapag-committee meeting, dapat kung ano ang ali na guidelines sa NGO, ipabot ko sa mga ano kang barangay para ma-approve sa mga tao kung ano ang dapat na ipag-ibo sa inda. Ako po bilang sarong leader, ang pag-ibo ko sa inda. Kung halimbawa may mga ali kaming may mga ayuda sa barangay, ipabot ko sa inda. Kung may mga tao ang mga ayos kang gobyerno na pwede pa ayuda. Pwede halimbawa sarong na nga niya na DSWD, may mga ayuda sa purpose. Pag may mga sa doon itupad, nagapabot kung kaming meeting para kung sisay talaga sa inda ang nakalaw sa mga ayuda. Lalo na sa pumantag kami ito. Ang dalawa naman, ang kanin ng may barangay assembly, ang dalawa na lang. Saro, wala yung mga cellphone, kasi nagpilipino pa. Kaso saro, kaya. Sa mga barangay official, sa barangay assembly, number 1 na pagpapag ka ng barangay official para makabot sa'yo. Ang barangay na high-tech na bagas, cellphone yan doon. Kaso saro, kaya ng piyagibog sa mga komunidad para makabot. Nagsilbing tulay ang mga leader, kagaya ng barangay captain, dahil sa kanila unang ibinibigay ang mga impormasyon galing sa nakatataas. Kaya sila rin ang bahala na magbigay ng impormasyon sa kanilang nasasakupan. Kaya sila ang responsable sa pagbibigay ng impormasyon na kailangan sa mga mamamaya dito sa atin. For you as a concerned resident of Barangay Inapugan, what are the possible ways to improve the communication and information dissemination in our barangay? Para sa akin, siguro, dahil ako na nakatira na ako dito sa sentro Inapugan, kailangan ang mas mabilis pang komunikasyon. Yung paraan ng pag-disseminate ng informasyon kasi kung minsan, yung mga walang cellphone, karamihan man dito, wala pa mang cellphone, mga nakababata pa lang naman ang may mga cellphone, sana magkaroon pa ng yung trumpa na bawat barangay merong announcement, kahit lang dyan lang sa barangay hall na kagaya nung ginagawa
ginagawa ng ibang barangay na may sinasabi yung mga dapat malaman ng barangay. Tapos sana magkaroon din ng internet connection na para sa barangay din, para sa mga may cellphone, agad-agad ma-receive din nila yung mga messages na galing sa barangay. And then yung may mga cellphone na rin na nakaka-receive din ng mga impormasyon na yun, pwede rin naman nilang sabihin sa mga wala pang cellphone. Ganun. So kailangan ang magandang modem para sa internet connection. As we heard in the interview, Barangay Inapugan may have experienced some difficulties in communicating and disseminating information, but the residents always find way to communicate to one another. Please leave a comment about what you have learned in this video. Don't forget to like and share. Thank you for watching. Bye!